Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Natameme at napahiya itong si Panot. Sino ba ang tinutukoy kong Panot dito, mga kabunyog? Ang tinutukoy ko po dito ay itong si Vic Rodriguez, kasi po mga kabunyog, nagkaroon ng debate itong sina Vic at Attorney Luke Espiritu sa issue ng mandatory drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Dito po mga kabunyog sa usaping ito. Inungkat na naman po nitong si Vic ang bangag issue laban kay PBBM at dito mga kabunyog sinabi niya na kailangan daw sumailalim na itong ating Pangulo sa hair follicle test para once and for all. Malaman na ang totoo kung nag-a-addict talaga si PBBM. Anyway, dito binira ni Luke Espiritu itong si Vic. Sa kanyang sinabi na tameme at hindi nakaresback pa itong Panot na ito. Kung ano po ang sinabi ni Luke kay Vic, panoorin po ninyo itong video hanggang sa dulo. Ito mga kabunyog ang maiinit nilang debate. Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 Series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tokhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Yan mga kabunyog, napangiti na lang at natameme si Panot sa banat nitong si Luke. Oo nga naman,
Bakit noong panahon na friend pa kayo ni PBBM at nagtratrabaho ka pa sa kanya, pinagtatanggol mo siya na walang kinalaman sa paggamit ng droga? Bakit ngayon, natuta ka na nina Duterte, pilit mong pinaparatangan ang ating Pangulo na adik? Hay naku Vic, yan ang tinatawag na balimbing, walang paninindigan, walang isang salita, sa madaling sabi, oportunista, kung saan nakakapit doon kumakampi. Anyway, nakakahiya ka. Yan ba ang tatakbong senador? Walang malinaw na stand sa buhay. Anyway, ito Vic para maalala mo yung mga ginawa mo. Ikaw to, di ba? Yun na nga po, kahit na kayo hindi distracted, talagang may ibinabato po, at alam ko na naglabas na rin kayo nung nung pruweba from your end, kayo yata nag-submit nun, kung tama ako sa drug test. Yung sa drug test, pero as usual, ang reaksyon po ng ilan sa mga kababayan natin, gusto nila yung yung parang hindi yung dati pa, kundi yung random daw na test naman. So, may mga ganun, na kapag bigay na kayo ng inyong mga pruweba, meron pa rin question. Well, Mase at Jovi, wala na kaming magagawa sa mga taong may talagang puot sa puso at wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw umunawa. So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako na isa pa, Mase, tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Lehitimo o hindi, yan ang agam-agam ng ilan ng makitang resulta ng drug test ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa viral post ng netizen na ito, hinimay niya ang format ng dokumento. Bakit daw walang license number ang mga nag-conduct ng test? Wala rin daw detalye ang test kit na ginamit. Mali rin aniyang nakalagay na address ng ospital. Ang kampo ni BBM ayaw ng patulan ang mga nagdududa sa inilabas nilang drug test results. We've submitted to the process, we have submitted to the result. Pagka it's not going to end, pagka nagsumiti ka riyan, tatanungin na naman. Kaya nga babalik ako sa akin naging pahayag. Hindi ko na kayang paliwanagan yung ayaw ng paliwanag at hindi ko kayang ipaunawa doon sa mga talagang ayaw umunawa. Yan Vic, ikaw na mismo ang nagsabi, diba? So bakit ka pa naghahanap ng katibayan ngayon? Parang niloloko mo lang ang iyong sarili sa mga sinasabi mo. Well, kaya pala, hindi ka sinama ni Digong sa kanyang senatorial lineup dahil baka alam na ni Digong ang iyong ugali at baka balang araw, saksakin mo rin sa likod itong si Digong tulad ng ginawa mo kay PBBM ngayon. Anyway, yan mga kabunyog, na saksihan po natin kung papaano napahiya ang isa na naman na alagad ni Digong. Kaya mga kabunyog, wag na nating iboto lahat ng tuta ni Digong sa Senado. Puro lahat merong depekto. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog.
bawat buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog